Flight 456 bound for Philippines. Ito ang PA system announcement ng paliparan ng Munich, Germany. Please proceed to gate 2 for boarding. Mommy, I think that's our flight. Excited na si Sean habang hinihila ang kamay ng kanyang ina. Yes, baby. That's our flight. Napawi ang ngiti ng gwapong mukha ng batang lalaki na maglilimang taong gulang ang edad nang mapansin ang reaksyon ng ina. Why are you sad, Mommy? Umiling ang babae. This is nothing, anak. I'm just nervous. But why? Aren't you excited to see Lolo and Lola? Because I am. Minsan lang sila dumalaw sa atin sa Germany at lagi na lang tayo nagkikita sa video call. I also want to see Sister Agatha and the children of Street Matildas. You don't miss that place? Inosenteng tanong ni Sean. Of course I do. Pilit ang ngiti ng ina para maipakitang excited siyang umuwi sa Pilipinas sa unang pagkakataon matapos ang ilang taong pagtatago. Ang Street Matilda's Home for Children, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat 6 years ago. Magulo at maingay sa kusina ng Street Matilda's Home for Children. Hindi lamang ito isang ordinaryong araw para sa mga madre, mga bata at mga staff nito. Isa itong bahay ampunan sa Taguig. Para sa lahat, ay isa itong espesyal na okasyon na nararapat lamang na paghandaan. Yun nga ang ginawa nila. Isang linggo pa man bago ang okasyon, ay hindi na magkandaugaga si Sister Agatha sa pagsigurong handa at pulido na ang lahat para sa araw na yon. Mistula itong drill sergeant na inihahanda ang lahat ng kadete para sa isang laban. Humahangos na dumating ang isang dalaga. Nakabihis na ito ng angkop sa okasyon. Ngunit nang makita nitong madami pang kailangang gawin, ay kumuha ito ng apron para maprotektahan ang suot nitong pink na bestida. Claire, anong ginagawa mo? Tumaas ang boses at kilay ni Sister Agatha nang makita itong si Claire. Tumutulong, sister. Ngumiti ito. Lumabas tuloy ang mga dimples nito sa magkabilang pisngi. Mukhang kakailanganin po ng dagdag na tao dito sa kusina eh. Santissima, kaya na namin ito. At saka hindi naman kami kulang sa tao dito. Ang iba dyan ay mga tao sa catering services. Gusto lang ni Mother Superior na may dagdag na pagkain ng mga bata. Ay, may catering ho. Mabuti naman po para hindi masyadong marami ang hugasin mamaya. Saka, para makapagpahinga sa kakaluto si Ate Mayet. Oo, kaya kung ako sa'yo, ay doon ka na sa labas. Tulungan mo na sina sister na entertainan ng mga benefactors natin. Dahil sa kanila, ay posible ang project na ito. May mga scholar ulit tayo. At this time, ay hindi lang isa, 10 sila. May sa boses ng madre na itinuturing na ina ni Claire. Masunuring bata si Claire, kaya hindi na siya kailangang pang sabihan ulit. Sa St. Matilda siya lumaki, at malaki ang utang na loob niya sa mga madre doon. Hindi iba ang kwento ni Claire sa mga batang naroon. Malungkot at hindi kaaya-aya. Mga batang hindi ganoon kamahal ng kanilang mga magulang, kaya't iniwan na lamang sa pangangalaga ng iba. Ganoon pa man, ay pinagpapasalamat pa rin ni Claire na sa mga madre siya iniwan at hindi siya ipinalaglag ng kanyang ina. O hindi kaya, ay basta na lamang iniwan sa kung saan. Konsuelo niya nang itinuring na sa ampunan siya iniwan. Ayon kay Sister Agatha, narinig nilang may batang umiiyak sa may tarangkahan ng ampunan sa gitna ng gabi. Kinailangan pa nilang gisingin ng hardinero para samahan sila dahil nauuso pa noon ang mga kwento-kwento ng modus operandi ng mga magnanakaw na nagpapanggap na sanggol. Tapos ay wala namang awang lolooban ng kawawang biktima. Sa kabutihang palad, ay hindi naman magnanakaw ang mga naroon kung hindi sanggol na si Claire. Sa tantay daw nila, ay humigit kumulang 1 buwang gulang pa lamang ang bata nang mapunta sa kanila. Hindi nagdalawang isip ang madre na siya ay pulutin at ipasok sa ampunan. Sa bahay ampunan na nabigyan ng pagmamahal at pag-aaruga si Claire, si Sister Agatha na rin ang pumili ng pangalan niya. Hango ito sa paboritong santa ng madre at pati apelyido nito ay pinagamit kay Claire. Naging Claire Bella siya.
Maganda at mabait na bata si Claire, ngunit hindi siya kailanman inampon. Para hindi naman siya mawala ng pag-asa, ay ang mga madre na ang kumukop sa kanya. Itinuring niyang bahay ang ampunan, sa kabila ng pagtatampo kung bakit tila pinagdadamutan siya ng langit ng mga taong mag-aampon sa kanya. Sa ampunang iyon din niya nakuha ang formal na edukasyon sa elementary. Ang mga madre na rin ang nagpaaral sa kanya mula high school hanggang sa kolehiyo. Gusto sanang magmadre din ni Claire, ngunit hindi sumang-ayon ang mga madre, lalo na si Sister Agatha. Sa palagay ng mga ito ay hindi para roon si Claire. 23 na siya ngayon, parang kailan lang. Nakapagtapos siya ng kursong accounting at ngayon ay nagtatrabaho sa isang malaking bangko. Ang mga madre rin ang nag-udyo kay Claire na bumukod na para naman maranasan niyang mamuhay sa labas ng ampunan. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ay laging naroon si Claire at lagi siyang nakasuporta sa ampunan sa abot ng kanyang mga kaya. Gaya na lamang ngayon. Maraming tao at marami sa kanila ay hindi niya kilala. Nakaramdam si Claire ng parang may nakatitig sa kanya. Pero paglingon niya, ay wala naman pala. Marahil isang bata ito. Nagkalat din ang mga bata, pero dahil trained ang mga bata na mag-behave, ay hindi naman sila sakit ng ulo. Mas gusto kasi ni Mother Superior na nakikita ng mga bisita ang mga bata at baka maampon na din. Ate Claire, buti na lang nakarating ka. Yuki? Niyakap ni Claire ang batang lalaki na 6 na taong gulang. Sabi ko na nga ba ikaw ang nakatingin sa akin kanina pa? Si Ate Claire talaga. Kakakita ko lang nga sa'yo. Hayaan mo na. Feeling ko lang naman yon. Napatawa si Claire. Marahil nga ay nasa isipan lang niya yon. Pogi mo ngayon ah. Inayos pa ng bata ang kwelyo nito at saka umiti ng pagkalapad-lapad. Siyempre ate, palay mo. May umampun din sa akin ngayon. Ngumiti si Claire. Ganitong-ganito rin siya dati. Gaya ni Yuki, punong-puno siya ng pag-asa na may aampon sa kanya. Hanggang sa mawala ang pag-asa ngayon at unti-unting napalitan ng galit sa mga magulang na nang iwan sa kanya. Ngunit wala siya sa posisyon para patayin ang pag-asang meron ng batang si Yuki. Iba ang kapalaran nito at iba ang kalagayan kay Yuki. Ginalo niya lamang ang hapay-hapay na buhok ng bata. Oo naman, sinong hindi may inlove sa kaya mo? It must be Christmas, sabi ng isang lalaki sa bandang likuran ni Claire. Napanguso si Yuki. July pa lang ate, diba? Baka iba ang kalendaryo ng mga mayayaman. Sinigurado ni Claire na siya ang kinakausap ng lalaki dahil ramdam niyang nasa likuran pa rin niya ito kahit napagpasya niya na lamang harapin ito. Hindi siya maldita pero hindi rin siya masyadong palakausap sa mga lalaki. Excuse me? I said Christmas came too early for these kids. Hello, I'm Lucas and you must be Claire. Iniabot nito ang kamay sa kanya. Napakurap si Claire. Ngayon ay alam niya na kung bakit kahit ilang beses na niyang pakiusapan si Sister Agatha na ipasok siya sa kumbento, ay ilang beses rin siya nitong tinanggihan. Siguro ay nakikinita-kinita ng madre na ganito ang magiging reaksyon niya kapag nakakita ng lalaking animoy pinunit sa isang fashion magazine. Gwapo, matipuno at mukhang mabango. Claire, paalala niya sa sarili. Nasa paligid ang mga madre. Ilugar mo ang landi mo. Pero Diyos ko po, kaya pala ayaw niyo akong magmadre. Nakikinita-kinita siguro ng mga madre. Nakaringking ako. Ayusin mo ang sarili mo. Mais ka. Hi. Tipid na sagot ni Claire nang tinanggap ang kamay ng lalaki. Malayo pa lamang ay nakita na ni Lucas Kiano ang ipinunta niya sa lugar na iyon. Matagal na niyang pinapamanmanan ng babae at ito ang pinakamabisang paraan para makapasok siya sa buhay nito nang hindi ito nagdududa. Si Claire Benes ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Ilang buwan na niyang hinahanap ang nag-iisang anak ng mag-asawa. Malapit na kaibigan ng mga magulang ni Lucas ang mga ito. At dahil nakitaan ang angking galing sa negosyo, ay pinagkatiwala nila ito sa pamahalaan ang ilang mga negosyo nila. Matagal-tagal rin siyang nagpakasasa sa pera ng mag-asawa. Ang buong akala nga ng marami ay sa kanya ipapamana ang lahat ng properties. Yun din ang akala ni Lucas. Ang pangarap niyang jackpot ay naging bato nang bigyan siya ng mag-asawa ng isang misyon. Lucas,
We're not getting any younger. Camila and I will not be here forever. Umpisa ni Don Buen Camino. We need you to do something for us. Matanda na ako, and I believe that younger people have better means now. What are you trying to say, Tito Anton? Bilang sagot sa tanong ni Lucas, naglabas ang lalaki ng isang lumang larawan. This is our daughter Beatrice. She's just a month old in the photo. You have a daughter? Bakit hindi ko po alam ito? It's complicated. We choose to keep it to ourselves para pangalagaan ang negosyo and to keep fraudster at Big Lucas. The point is, hindi kami tumigil na hanapin siya and may body limits minaw. Mahina na ang puso ko kaya sana ipapakiusap ko sa iyo na ikaw ang magpatuloy sa paghahanap sa kanya please. Nanlumo si Lucas. Lahat ng plano niya para sa Buen Camino Corporation ay naglahong parang bula at the mere mention of the heiress. Ngunit wala siyang magagawa kung hindi ang ipagpatuloy ang pagsisilbi sa mag-asawang ginagatasan niya araw-araw. Lumobo ang kanyang offshore bank account. Dahil sa mga ito, nakabili na rin siya ng ilang properties galing sa perang tinatapyas niya sa mga account na pinagkakatiwala nito sa kanya. Kaya nagagawa niya ang lahat ng kalokohan na ito nang hindi siya kinakabahan. Bukod pa roon, ay malinis siyang magtrabaho. Gusto rin sana niyang sabihin kay Anton na wag nang hanapin ang nawawalang anak dahil baka patay na ito. Ito rin sana ang hinihiling niya. Ngunit hindi maaari. Ang tingin sa kanya ng mga Buen Camilo ay isang anghel. Walang kamuwang-muwang mag-asawa na susuwagin niya ang mga ito kapag nakahanap na siya ng tamang pagkakataon. Can I have a copy of this photo, Tito? Ilang taon na po ba siya ngayon? Sure, Beatrice is 23 now. Mapait itong umiti. Imagine your tita Camila having to go through all these years without our daughter. To make matter worse, hindi na kami nagkaanak pa. Para bang galit sa amin ng langit sa pagkawala ng aming anak. I'm just glad that the person behind her disappearance is behind bars now. The only problem is, hindi pa rin sinasabi ni Noel kung saan niya iniwan si Beatrice. Nagtimang bagang ng may edad na lalaki sa huling bahagi ng kanyang pahayag. Noel who, Tito? Noel San Miguel, the old owner of the brewery. Nabulag ng inggit at galit si Noel, kaya't ginawa niya yon. He was Camila's ex-boyfriend, at hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Camila. He used to give us pain all these years. Wow, I can't believe that someone would go to the extreme for love. Ngumiti ito ng matipid. Clearly, you haven't fallen that hard. Kapag nahanap mo na ang babaeng para sa'yo, Lucas, malalaman mo kung ano ang kaya mong gawin. Hindi pa ako handa para sa isang relasyon. But I appreciate the advice, Tito. And I promise that I will do everything to find her. Pangako pa ni Lucas. Tinapik siya sa balikat ni Anton. Find her, at magkakaroon ka ng magandang pabuya sa akin, Lucas. I promise you that. Feel free to use whatever resources you may need. Hindi problema ang pera pagdating sa anak namin. Nararamdaman namin that she is out there. Ilang gabi rin niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin niya. Saang anggulo man niya tignan, ay panalo siya. May mahihita pa rin siya sa mga Buen Camino. Either way, kinonsulta niya ang isa sa mga malalapit niyang kaibigan hinggil dito. Sa paborito nilang bar sila nagkita. Yun naman pala. Bakit hindi ka nalang magkunwari na hinahanap mo yung si Beatrice na yan? Tapos sabihin mong patay na. Tapos ang problema mo dyan, pare. May pera ka pa rin na galing sa pants nila. And may chance na ikaw na talaga ang pamanahan. So question ito. Patapos marinig ang buong istorya. Dali naman ang solusyon na yan. Ikaw pa ba? Umiling si Lucas. Not a chance, Gary. I overheard them talking to their lawyers. Kapag hindi daw nakita ang anak nila, their assets will be divided to certain schools and charities. Oh, snap. Kailangan mong makita yung babae. Sang-ayon nito, bago tonggayin ng alak sa bote. Tapos kapag nakita mo yung babae, anong plano mo? Hindi ko pa alam. Kung ako sa'yo, papakasalan ko.
Nakuha ni Gary ang interes ni Lucas. Bakit? Kasi di ba, si Beatrice naman ang magmamana ng lahat. Wala namang alamin sa pagpapatakbo ng negosyo. Unless na lamang, business graduate siya, which I highly doubt. Kadalasan sa mga ganyan, laki sa hirap at walang pinag-aralan. So papasok ka. You are already her knight in shining armor. Kaya madali na lamang na mapaibig siya. Believe me, magpapasalamat pa sa'yo ang mga buwan kamino dahil bilib na bilib ang mga yun sa'yo. Siyempre, dahil kilala ka na ng mag-asawa, ikaw ang magpapatakbo ng kumpanya. And then, bang! Patayin mo. Ikaw na ang mamili sino ang unahin mo. Seryosong suwestyon nito sa kaibigan. Sira ulo, hindi ako mamamatay tao, no? Natawa ng malakas ang kaibigan habang umiinom. Oo nga pala, magnanakaw ka lang pala. Lucas was brought back to reality nang maramdaman niyang may humihila sa pantalon niya. Ang batang kausap ni Claire pala yun. Mukhang hindi siya gusto nito base na rin sa simangot nito na nakapaskil sa mukha ng bata. Hindi mahilig sa bata si Lucas. Pero para mapagtagumpayan niya ang pakay sa lugar na iyon, ay kailangan niyang magpanggap na gusto niya ang mga makukulit na bata at mababahong pastit sa bayang punan na iyon. Pinilit ni Lucas na ngumiti dahil nakatingin si Claire. Tila inaabangan nito kung papaano niya pakikitunguhan ng bata. Hello there, buddy. I'm Tito Lucas. What's your name? Okay po. Bakit po ganyan ang tingin niyo kay Ate Claire? Namula si Claire at inila ang marahan ng bata. Yuki, puntahan mo na ang mga kalaro mo. Huwag kang magdudumi para pogi ka pa rin mamaya, ha? Ate, totoo namang Oo nga, sige na. Doon ka na muna. Matapos pasigurado na wala na ang bata, ay napakaabot sa ulo si Claire. Sir Lucas, pasensya ka na po, ha? Alam mo naman ang mga bata, walang filter at hindi naman talaga nila alam kung anong sinasabi nila. Ako na po ang humingi ng paumanhin. He's right. I was looking at you. Po? Lalong umiti ang lalaki at lalong nanlambot ang tuhod ni Claire. Madami naman siyang katrabahong gwapo at marami rin siyang manliligaw na maitsura. Pero iba ang dating ni Lucas sa kanya. Parang pinagsamang Jericho Rosales at Piolo Pascual ang datingan nito. Makapal ang mga kilay nito na bumagay sa facial structure nito. Nakita na ba tayo dati? No, sir. I would remember you kung nagkita na tayo noon. Makatotohanan ang sagot ni Claire. Guess po kayo ni na Sister Agatha? Dumating si Mother Superior at naputol ang kanilang usapan. Claire, puti naman at ikaw ang nakakita kay Lucas, Claire. This is Lucas Quijano. Isa siya sa mga pinakabagong benefactors ng ampunan. Alam mo, iho, Claire is the one of the wonderful products of St. Matildes. Gusto nga sanang magmadre ni Claire kasi hindi namin pinayagan. Bakit po? Mother Superior, anong oras magsisimula po ang program proper? Halos lamunin na ng lupa si Claire. Tara na po. Nauna na ang madre, pero hindi pa rin matanggal sa sistema ni Claire ang pagkapahiya. Pakaramdam niya tuloy ay pinagkanulo siya ng madre. Lingid kasi sa kaalaman ng marami, ang mga madre ng Street Matildes ay hindi kagaya ng ibang mga madre. May makakapilyahan rin ang mga ito. Kontrolado nga lang. Maging si Lucas ay tahimik na naglalakad papunta sa venue. Nagpapakaramdaman sila hanggang sa hindi na nila matiis nang makarating sila sa hallway bago marating ang malaking bulwagan kung saan gagawin ang programa. Sorry, sabay nilang sabi. You got first, sabi ni Lucas. Napatikim si Claire dahil gentleman ito, ngunit hindi na niya pwedeng apakita na kinikilig siya. May pagka-unhinged si Mother Superior. Nagulat ka siguro? Ganun talaga yon, ay pagka-joker. It's alright. Bihira ang madring may sense of humor. But, is it true, Claire? Ang alin? That you grew up here? At gusto mong magmadre before? Oo, kaso ayaw nila. Pag-amin ni Claire, hindi na rin naman niya pwedeng ipagkaila ito dahil sa mismong bibig ng madre galing ang impormasyong ito. Hindi raw ako pang madre. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang tingin nila sa akin. Maybe because you were meant for something even better or someone better. Ang pahayag na yon mula kay Lucas Quijano ang dahilan para maintindihan ni Claire
kung bakit ganoon na lamang siya pigilan ng mga madre para pasukin ang buhay kumbento. Sa unang pagkakataon, ay hindi nakaramdam si Claire ng pagkaasiwa sa papuring natanggap. Sa puntong iyon din, napagtanto ni Claire na walang pinipiling lugar ang paghanga. Wala pa siyang nobyo kahit kailan, at hindi dahil sa pinagbabawalan siya ni Sister Agatha. Yun ay pansariling desisyon niya. Masasabi ng araw na iyon, ay hindi lamang mga bata ng Street Matildas ang nagkaroon ng magandang kinabukasan, sapagkat hindi na iniwalay ni Lucas si Claire sa buong maghapon na iyon. Ang pagkakakilalang iyon ay hindi lamang natapos sa event na iyon. Hiningi ni Lucas ang number ni Claire at nagtuloy-tuloy na ang pagkikita nilang dalawa. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang isang buwan na iyon na ata ang pinakamaligaya ni Claire bilang isang babae. Halos araw-araw silang magkasama ni Lucas. Lalo niya itong nakilala at lalo niya itong hinangaan habang patagal ng patagal ang kanilang pagkakakilanlan. Maginaw at mabait si Lucas at naipakilala na siya ng mga ito sa malalapit nitong kaibigan. Wala nang mga magulang si Lucas kaya niya, kaya lalong napalapit si Claire sa binata. Sa wari kasi ng dalaga, ay nauunawaan nito ang pangungulila niya. Bukod kay Lucas, ay hindi na tumanggap pa si Claire ng ibang manliligaw. Wala pang 4:00 ng hapon, ngunit maaga nang nag-ayos ng sarili si Claire. Napansin naman ito kaagad ng kaibigan at co-worker na si Ann. Ako nga, Claire, tapatin mo. Hala, inaano kita atiin? Natatawang sagot ni Claire sa kaibigan na kanina pa siya pinagmamasdan. Nag-cut off na sila kanina pang 3:00. Hindi ka pa susunduin ng asawa mo? Siguro nakalimutan na naman niya ang anniversary niyo kaya ka maalat ano? Yan bang doppelganger ni Jericho ay manliligaw mo? Sinilip mula ni Claire ang tinutukoy ng kaibigan. Naroon nga si Lucas at hinihintay siya nito. Hindi naman niya mapigilang umiti habang iniisip ang mga pagkakataong magkasama silang dalawa. Kapag si Lucas ang kasama ni Claire, ay parang wala nang bukas. Maligayang maligaya siya at hindi lamang ito dahil sa gwapo ang lalaki, kung hindi napakarami nilang bagay na napagkakasunduan. Maging sa mga bagay na akala ni Claire ay may weirdohan nito, ay nagkamali siya. Ang simpleng pagyaya nito sa kanya na sila ay magkape pagkatapos ng event sa St. Matildas ay nasundan pa ng napakaraming beses. Ewan ko. Anong ewan mo? Halos araw-araw kang pinupuntahan yan dito. Trabaho pa ba yan? O sinasahuran mo na? Naku ate, pag yan nanligaw sa akin, sasagutin ko na talaga yan. Saan pa ako makakakita ng ganyan? Saka may trabaho yan. Bukod doon ay pipes kami. Ewan ko na lang ha. Lumabas ang pagiging ina niya. Mas matanda ito kay Claire at malapit sila sa isa't isa. Kaya't kampante silang isatinig ang mga agam-agam na meron sila. No offense. Pogi naman kaso may nasisense akong something up sa kanya, Claire. Hindi ko lang talaga malaman kung ano. Pero alam mo yun, is something. Ate, 23 na ako. Kailan ko pa malalaman ang tunay na kalakaran ng mundo kung hindi ko susubukan ngayon? Kapag nasaktan ako, edi samahan mo akong gumawa. Kapag naging okay naman, samahan mo rin akong mag-celebrate. Nagkibit balikat naman siya. Madalas ay tama ang pakiramdam niya. Anong meron, Lucas? Maang natanong ni Claire sa lalaki. Bakit parang walang tao sa restaurant na ito? I reserve it for us. Tipid na sagot nito sa tanong niya. But why? Naging paborito nila ang Japanese restaurant na yon. Buhat nang sila yung magkakilala. Madalas ay punuan ito, lalo na kapag ganitong Friday. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ni Claire kung bakit sila lang ang naroon. I know this sounds crazy. Isang buwan pa lang tayong magkakilala, but I can't help it, Claire. Kapag pinakawalan pa kita, ay baka pagsisiyan ko pa. You are the one the best things that happened to me. Lucas, will you be my girlfriend? Maagap na sabi nito, bago pa man siya makapagprotesta. I will be the accountable to the Sisters of St. Matildas. Hindi ako perpekto pero susubukan ko. I've never been sure of anything in my life. Then now, Claire, please say something. Hindi makapaniwala si Claire. Para siyang nananaginip. Magkaka-boyfriend na siya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng mga madre na nakikita sila ni Lucas.
Siya na ang nagkusang magsabi dahil hindi naman niya magagawang magsinungaling sa mga ito. Sa isip niya, ay pinapractice niya na kung paanong ipagtatapat sa mga madre kung sakaling sagutin niya na ito. Claire, say something. Something? Claire naman, reklamo ni Lucas, lalo tuloy itong gumwapo, nang ito ay magtampo. I'm serious. Be my girl. Yes. Excited na sagot ni Claire. Nagyakap silang dalawa ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, ay nakaranas si Claire ng una niyang halik. Wala pa siyang naging boyfriend, kaya bago ang lahat ng sensasyon na iyon para sa kanya. Lahat ng una niya ay walang iba kung hindi si Lucas. Hindi niya nagawang tanggihan ang bukso ng damdamin. Naging mapusok si Claire kalaunan, at dahil bulag sa pagmamahal, naisuko niya ang pinakaiingatang dangal kay Lucas. Magdadalawang buwan pa lamang silang magkakilala, ngunit naibigay na ni Claire ang lahat-lahat kay Lucas sa ngalan ng pagmamahal. Magkayakap sila sa kama ng kondo ni Lucas sa BGC. Madaling araw na ngunit mulat na mulat si Claire. Nagising din si Lucas at nakita siyang tila alalang-alala. Niyakap siya nito. Why are you awake, love? Wala ito. Nag-iisip lang ako. Sige, matulog ka ulit. Come on, I'm your boyfriend. Kung may tanong ka, dapat mong sabihin sa akin kung ano bang bumabagabag sa iyo. That's me, hindi ba? Tumango si Claire. Kasi, iniisip ko lang. Ngayon na nakuha mo na ako. Baka iwan kita, ganun? Yan ba ang gumugulo sa isip mo? Hindi mo naman maalis sa akin yon. Marami akong mga kakilala na ganoon ang naging takbo ng istorya ng buhay nila matapos nilang ibigay ang sarili sa mga karelasyon nila. I'm just worried. Halika nga dito, Claire. Hinila ni Lucas si Claire at niyakap ng mahigpit. That won't happen. Mahal na mahal kita. Sa sobrang pagmamahal ko nga sa'yo, baka iyayin na kitang magpakasal. Di nga. Napangiti si Claire sa sinabi ng nobyo. I just need to be finished a job bago ko yun magawa. Sa gabing yun din, balak simulan ni Lucas ang pangalawang bahagi ng mga plano niya. Nakakasiguro na siyang hindi na siya iiwan ni Claire kahit ano pang mangyari. Mahal na siya nito. At sa puntong iyon, lahat ng sasabihin niya ay paniniwalaan nito. Anong trabaho? May pinapahanap kasi sa akin ng mag-asawang may-ari ng kumpanya. Kumpanyang pinapatakbo ko. They are generous benefactors na nanakawan ng anak 23 years ago. Kaya sa mga ampunan sila nag-donate sa pag-asang baka galing doon ang anak nila. Sana ganoon rin kadeterminado ang mga magulang ko na hanapin ako, no? May bahid ng inggit ang boses ni Claire. Kaedad ko yung anak nila, love. Ang swerte naman niya. Hindi dahil may kaya ang mga magulang niya, pero dahil after all those years, ay hinahanap pa rin nila ang anak nila. Love, St. Matilda's galing ang batang hinahanap ko. Talaga? Naalala ko pa ang mga kasabayan ko sa ampunan noon. Lahat sila na ampun na. Pero I'm sure na may file sa opisina ni Mother Superior. I already found her. Babae ang hinahanap mo? Tapos nakita mo na siya? Ang galing mo naman, love. Ang galing nga, na kung kailan ko siya nahanap. Biglang nag-iba ang tono ni Lucas. Girlfriend ko na siya. Napabalikwas ng upo si Claire. Hindi niya naalintana ang kahubadan niya. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang huling sinabi ng nobyo. Sinalubong niya ang mga mata ni Lucas para tignan kung isa na naman ito sa mga biro nito. Ngunit wala siyang makita kung hindi ka seryosohan. Naninindig ang balahibo ni Claire sa buong katawan niya. Ilang taon niyang inasamang pagkakataong ito, to the point na nawala na siya ng gana dito. Malaki na siya, kaya't iniisip rin niyang maaaring sumuko na rin ang mga magulang niya, at wala nang pag-asa pang makita niya ang mga ito. Love, hindi magandang biro yan. Ikaw pa naman, napakagaling mong mag-prank. Umupo rin si Lucas. I wish. I was joking. I just got the files a week ago. It fits you perfectly. Lahat ng facts ay ikaw ang tinuturo. At alam kong magagalit ka pero I took the liberty of taking a sample from you a couple of days ago. Gusto ko lang makasigurado. Please, huwag ka sanang magalit sa akin. Bakit hindi ko agad sinabi sa'yo? I don't want you to give a false hope. Kaya hinintay ko ang DNA. And the test results came in. Kanina lang dumating,
Biglang naalala ni Claire na may nagdo-doorbell sa unit ni Lucas at may inabot na envelope. Marahil ay ito nga ang result na iyon. Ikaw nga ang anak ni Anton at Camila Buencamino. And I don't think na mapapatawad nila ako kasi nagalaw kita. Malungkot na sabi ni Lucas. Pwedeng alisin nila ako sa trabaho for this. Pero hindi ko pinagsisisihan yon. I would give up everything for you, Claire. Claire was moved. Hindi lamang dahil sa napatunayan niyang mahal na mahal siya ng lalaking itinatangi, kung hindi dahil sa nalaman niyang may mga magulang siyang hindi kailanman tumigil sa paghanap sa kanya. Pumigit siya at nagpasalamat sa Panginoon dahil dinala siya sa tamang tao. Walang pagsidla ng tuwa ni Claire. Tumulo ang masaganang luha mula sa mga nakapikit niyang mga mata. Sinong mag-aakala na ang magiging tulay para mahanap siya ng mga ito ay siya ring nagpapaligaya ng puso niya ngayon. No, love. Inabot ni Claire ang kamay ni Lucas. Hindi mangyayari yun. Sisiguraduhin ko na hindi mangyayari ang kinakatakot mo. I love you, love. Love, salamat ha. Niyakap ni Lucas ang dalaga. Kumpleto na ang phase 2 ng plano ni Lucas. Sa bahay ng mga Buencamino. Anton, wala pa ba? Balisa si Camila. Can you please take a seat, Camila? Pati ako ay nahihilo sa'yo eh. Pakiusap ng lalaki sa asawa na kanina papalakad-lakad at pasilip-silip sa bintana ng marangyang bahay nila sa Alabang. Tumawag si Lucas at ang sabi niya ay darating sila sa tamang oras. Kilala mo ang batang yon. Is always on time. Kaya nga, is always on time and is late. Paano kung ayaw na tayong makita ng anak natin? Paano kung galit siya sa atin? Paano kung... Bumukas ang pinto at tumambad sina Claire at Lucas na magkahawak ang kamay. Agad na napansin ni Anton ang kamay nila at galit ang unang naramdaman ng matandang lalaki. Muntikan pa nitong masuntok si Lucas. Mabuti na lang ay pumagit na itong si Claire. How dare you! Inutusan kitang hanapin ang anak ko at hindi naobyahin siya. Nanggagalaiti si Anton. Confirmed na si Claire si Beatrice dahil nauna nang pinadala ni Lucas ang mga ebidensya na magpapatunay ng pagkatao ng dalaga. Lucas, pinagkatiwalaan ka namin. And this is how you repay us? Please, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Hindi po alam ni Lucas na ako po ang anak nyo. Nang malaman niya, ay magnobyo na po kami. Anton, this is not the right time to fight. Don't ruin this for all of us. Pakiusap ni Camila habang lumalapit sa anak. Anak, Beatrice, Claire, ako ang mama mo. Kaya tagal ka namin hinintay. At ngayon ay narito ka na. Mabubuo na ang pamilya natin. Thank you, Lucas, for bringing her back to us. Nakalimutan ni Claire ang naunang reaksyon ng ama nang malamang may namamagitan sa kanila ni Lucas. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay ang makasama niya ang kanyang ina at ama at mapuna ng halos 2 dekada niyang pangulila sa mga ito. Nawala ang lahat ng mga katanungan niya kung bakit siya napunta sa St. Matildes nang naramdaman ang yakap ng mga magulang. Diyos ko po, maraming salamat. Hindi lamang po si Lucas ang ibinigay niyo sa akin, pati ang mga magulang ko ay binalik niyo po sa akin. Taos puso po akong nagpapasalamat dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Taimtim na pasasalamat ni Claire sa Panginoon. Nasa sulok lamang si Lucas at pinagmamasdan ng pamilyang binuo niya. Malapit na siyang maging mayaman. Hindi lamang bastang mayaman, kung hindi mayamang mayaman. Kapag naisakatuparan na niya ang susunod na hakbang ng kanyang mga plano. Nakipagkita muli si Lucas sa malapit niyang kaibigan na si Gary para ibalita rito na 80% ng plano niya ay kasado na. Yun naman pala eh. Congratulations! Malapit ka nang humiga sa isang katerbang pera. Pero bakit nakasamba ko lang pagmumukha mo? Akala ko ba everything is falling into their respective places? Inaral ni Gary ang mukha ng kaibigan bago nagpatuloy. Don't tell me. Gusto mo na rin si Claire, no? And you're having a second thoughts about your plan. Hindi ba taon din ang ginugol mo sa pagbuo ng planong yan? And now, that you are at arm's reach, ngayon ka pa ba dadagain? Umiling si Lucas. Kahit tama ito, ay hindi niya kailanman aaminin na dinadaga na siya. May mga pagkakataong iniisip niyang sabihin na lamang kay Claire ang totoo. Pero iniisip rin niya
ang perang makukuha niya mula sa mga Buen Camino. Sira, hindi ako dinadaga, no? Gusto ko lang uminom. Ano-ano na lang pinagsasabi mo dyan? Lucas, kung hindi mo kayang ituloy ang plano mo, dito naman ako. Anong ibig mo sabihin? Nangunot ang noo ni Lucas sa sinabi ng kaibigan. I mean, kung hindi mo kayang ituloy sa kasalan, pasa mo sa akin si Claire. She's killable. Napaikit mo nga siya, hindi ba? I can do it too. Nakita ko na siya, and she's very beautiful. I won't mind taking the spoils. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Gary. You don't talk about Claire like that. At hindi mo siya lalapitan o kakausapin dahil sa akin lang siya. Tuluyan na ngang umalis si Lucas sa bar. Nasa sasakyan na siya, ngunit hindi pa rin humuhupa ang galit na nararamdaman niya. May mga bagay siyang nasabi na hindi niya inaakalang mas. Maging siya ay nagulat sa mga lumabas sa bibig niya. Pinaandar nga niya ang sasakyan at tumiretso na sa Buen Camino. Doon na nakatira si Claire buhat nang ihanatid niya ito doon. Maging tinik sa lalamunan niya si Gary. Gaya niya, ay tuso rin ito pagdating sa pera. Hindi siya makakapayag na iba ang makikinabang sa pinagpaguran niyang plano. Dumaan muna siya sa isang jewelry shop. Hindi niya maaaring makalimutan ang isa sa mga pinakamahalagang props sa kanyang pagpapanggap. Sinalubong niya si Claire sa bungad ng pintuan ng bahay nila. Ibang-iba na ang itsura nito ngayon. Marahil ay napilit ni Camila ang anak na mag-shopping at pati na rin magpasalon. Ganon pa man, ay mas lalong gumanda ang dalaga. Lucas, Niyakap siya kaagad ni Claire. buti at nag-decide ka na tumalaw. I miss you so much, love. Claire, alam kong galit pa ang papa mo sa akin, pero nitong mga huling araw, hindi na kita nakikita at pati na rin nakakasama. Para akong mababaliw, Claire. Hindi na kita kayang pakawalan pa. Mahal, inilabas ni Lucas ang kakabili pa lamang niyang sisi. This belongs to my mother. Pinalinis ko lang. I promise her, ibibigay ko lamang ito sa babaeng iharap ko sa altar. Pagsinungaling niya, dahil bago ang singsing na iyon. O teka, iyaya mo na ba akong magpakasal? Utal-utal na tanong ni Claire. Ang mga mata nito ay naluluha-luha na. Will you be my Mrs. Quijano? Napatingin si Claire sa ama at ina na nasa di kalayuan. Nakapag-usap na sila at napagdesisyonan na nila na nasa hustong edad na si Claire para piliin ang lalaking gusto niya. Bukod pa roon, ay malinaw na hindi nga alam ni Lucas na siya ang nawawalang anak nila. Tumango na lamang ang mag-asawa bilang tanda ng pagsang-ayon. Yes, I will be Mrs. Quijano. Saglit lang, love. I have to talk to your parents. I don't want to disrespect them again. Paalam pa ni Lucas sa dalaga. Ngunit papalapit na ang mag-asawa sa kinaroroonan nila. Congratulations, anak. We are very happy for both of you. At dahil magpapakasal na kayo, ay naisip rin namin na panahon na para i-train kayong pareho sa pagpapatakbo ng kumpanya. Baka kay Lucas na lang po. Ako po ang mag-aayos ng wedding plans, kaya si Lucas na lang po ang bahala dyan. Bukod doon, ay siya naman talagang may alam sa mga ganyan. Natatawang pahayag ni Claire habang tinitignan ang malalaking bato ng diamond wedding ring na ibinigay ng mapapangasawa. Nagulat pa si Lucas nang niyakap siya ni Anton at Camila. Welcome to the family, Lucas. Let's bygones be bygones. Ang importante ay masaya si Claire. There's no difference after all. You've always been a part of the family. Thank you po, Tito and Tita. Ano ka ba? You will marry our daughter. Call us Mama and Papa. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kung gaano naging kabilis ang relasyon ni Claire at Lucas, ay siya rin namang ibinilis ng paghahanda nila sa kasal. Nag-resign na sa trabaho si Claire para mapagtuunan ng pansin ang wedding preparation nila ni Lucas. Si Lucas naman ay abala sa kanyang negosyo na pinapamahala niya sa mga magulang ni Claire. Sa bahay nila Claire na rin madalas tumuloy si Lucas. Hindi naman na sila bata pa at ikakasal na sila. Kahit ganoon pa man kaabala, ay hindi pa rin nakakalimot si Claire sa St. Matilda's. Regular siyang nagpapadala ng groceries para sa mga bata at nag-aabot ng tulong pinansyal para sa mga gastusin ng mga ito.
Ngayong araw ay naisipan niyang personal na dali ng wedding invitation sa mga madre doon, partikular na kay Sister Agatha. Matagal silang nagkayakapan ng madre. Claire, ako na ata ang pinakamasayang madre ngayon. Akalain mo yun? Si Lucas pala ang para sa'yo. Parang kailan lang nung dumalaw siya dito para hanapin ang files mo. Kumalas sa pagkakayakap si Claire dahil sa kanyang narinig. Galit na po si Lucas dito? Bago po ang charity event? Oo, may ilang linggo na rin siyang pabalik-balik dito. Di ba niya nasabi? Nasabi niya po. Hindi na gustong palakihan pa ni Claire ang mga bagay-bagay at lalong ayaw niyang dumagdag pa sa isipin ng madre. Hindi na banggit ni Lucas ang bahaging iyon. Sa pagkakaalam kasi ni Claire, ay unang beses din si Lucas sa St. Matildas nang sila ay magkita. Kung bakit nilihim ni Lucas na ilang beses na pala itong pabalik-balik doon, ay misteryoso para kay Claire. Sister, bali, ilang files po ang kinuha ni Lucas dito? Marami po ba? Sa'yo na lang, Claire. Sigurado po kayo? Oo, ako mismo ang nagabot sa kanya. Kung files mo lang ang hinahanap niya, ewan ko ba? Bakit ngayon ko lang nabanggit? Pasensya ka na at makakalimutin kasi ako eh. Pero maligayang maligaya ako. Siya ang naging dahilan kung bakit ka nakita ng mga magulang mo. Ang sabi kasi niya ay matagal ka na niyang hinahanap. Parang lalagnatin si Claire sa nalaman kung matagal nang alam ng nobyo kung sino talaga siya. Bakit kailangang patagalin pa nito ng ilang buwan bago siya ibinalik sa mga magulang niya? Napakaraming bagay ang gumugulo sa isipan ni Claire. Higit sa lahat ay ang ayaw niyang pag-isipan ng masama ang lalaking minamahal. Ilang araw na lang ay kakasal na sila. Minabuti niyang hintayin na lamang hanggang magpusa si Lucas na ikwento yun sa lalaki. Ngunit hindi pa rin maialis sa isip ni Claire ang mabigat na pakiramdam ng pagdududa. Naisip niya tuloy ang pahayag ng kaibigang si Andati. Ang sabi ng kaibigan niya ay may nararamdaman siyang kakaiba kay Lucas. Maaari nga kayang tama ang hinala niyan. Nadatnan niyang nagkakatuwaan ng mga magulang at pati na rin si Lucas sa marangyang sala ng bahay nila. Love, join us! Panyaya sa kanya ng mapapangasawa. Teka, anong meron? Itong mapapangasawa mo, nagpapaalam na pupunta ang mga kaibigan niya para i-celebrate ang kanyang pamamaalam sa buhay binata. Ayaw mo naman daw ng bridal shower. So siya na lang. It's going to be on the eve of your wedding. How can we say no? Hinalikan siya sa noo ni Lucas. Napansin agad nito ang panlalamig niya. Napapagod ka na ba? Halika, ihatid na kita sa kwarto natin. Walang sinabi si Claire. Hinintay pa rin niya na si Lucas ang magsabi sa kanya. Naging mas abala siya sa preparations ng kasal nila. Hanggang sa bisperas na ng kasal nila, ay nagising siya na wala si Lucas sa tabi niya. Bigla siyang kinalabutan. Bukas ang beranda ng kwarto nila at may kausap si Lucas sa telepono. Batid ni Claire na kahit ikakasal na sila, ay kailangan pa rin nilang irespeto ang privacy ng isa't isa. Tahimik ang gabi. At nadidinig naman niya ang boses ng lalaki na kausap nito. Babalik na sana siya ng higaan, ngunit narinig niya ang mga sinabi ni Lucas. Yun nga, sino ba namang mag-aakala na bukas ay magiging opisyal na bahagi na ako ng kumpanya ng mga Buen Camino, pare? Magagawa ko lang lahat ng gusto ko. Mabibili ko na ang lahat. Napakadali naman kasi talagang utuin ni Claire. Sino ba naman kasi ang maniniwala kagad sa tadhana? Nasuntok mo pa ako nung sinabi kong ako ang tatapos ng simulan mo. Akala ko nga gusto mo talaga si Claire eh. Pare, syempre plano ko yun. Alangan naman na ipasa ko sa'yo. Sira ulo mo talaga. Basta palato ko ha. Tiba-tiba kang hayop ka. All these years, nag-alaga ng ahas sa mga Buen Camino. Darating ang araw na magigising silang wala na silang isang kusina. Tapos tayo nasa Europe. Napasinghap si Claire para hindi marinig ni Lucas na naroon siya. At narinig niya ang lahat at mabilis siyang bumalik sa higaan at nagkunuring mahimbing na natutulog. Parang binibiyak ang puso niya. Sa unang pagkakataon ay naranasan niya ang sakit na dulot ng pag-ibig. Lahat ng ipinapakita niya kay Lucas ay totoo iyon. Samantalang para kay Lucas pala ay isa lamang itong laro kung saan siya ang panalo. Hindi siya ipinanganak kahapon at napagtagpi-tagpi niya ang lahat mula noon.
sa paglihim nito sa kanya na alam na nito kung sino talaga siya bago pa man sila nagkakilala. Minanipula silang lahat ni Lucas. Siya ang pinakalugi sa larong inumpisahan nito. Dahil siya ang nagmamahal ng tunay. Hindi makapapayag si Claire na may sa katuparan ni Lucas ang binabalak sa kanya at sa mga magulang niya. May planong namuo sa isip niya. Isang plano na alam niyang magdudulot ng bagong pasakit para sa kanya at sa mga magulang, ngunit kailangan niyang gawin ito. Kinabukasan, 2:00 ng hapon ang kasal nila. Nasa simbahan na sina Lucas at ang mga bisita, maging sina Anton at Camilla, ay naroon na rin. Pati ang mga taga St. Matildas. Kumpleto na silang lahat, kasama ang mga bata. Napapansing, naiinip na ang mga panauhin. Ma, 30 minutes nang late si Claire. What the hell is going on? Galit na tanong ni Lucas. Where's Claire? Iho, we don't know. Kasabay naming umalis ang bridal car sa bahay. Paliwanag ni Camila. We sent our driver to check kung nasaan na si Claire. Umaangos na dumating ang driver ng mga Buen Camino. Sir, nakita ko na po ang bridal car. Hindi ko tinatanong ang bridal car. Ang mapapangasawa ko ang hinahanap ko. Nasaan si Claire? Kinuwelyohan ni Lucas ang hilakbot na driver. Inawat pa ni Anton si Lucas para bitawan ito. Where is she? Wala po siya sa kotse. Wala rin po siya sa bahay, sir. What? Sigaw ni Lucas. Napaiyak si Camila. Ngunit isa lamang itong palabas. Maaga silang kinausap ni Claire at pinagtapat sa mag-asawa ang narinig kay Lucas. Doon nila napagpasyahan na pantayan ng ginawang manipulasyon sa kanila ni Lucas. Hindi nila maaaring basta kunin kay Lucas ang pamamahala ng mga ari-arian nila dahil makakahalata ito. Kahit napapayag sila sa plano ni Claire, kailangang mapaniwala ng mag-asawa si Lucas na wala silang ideya kung saan ito nagpunta. 11:00 ng umaga ang flight ni Claire papuntang Munich, Germany. Doon muna siya magpapalipas ng sama ng loob habang inaayos ng mga magulang niya ang legalities ng pagpapatanggal kay Lucas sa Buen Camino Company. Matapos ng halos 18 oras na biyahe sa eroplano, ay nakarating na si Claire sa Munich, Germany, sa bansang inya pagagalingin ng pusong sugatan. May property ang mga magulang niya doon na hindi alam ni Lucas, kaya doon siya pinapunta ng mga ito. Ito ang unang beses na umalis ng bansa si Claire. Wala siyang alam kung papaano ang buhay roon. Mabuti na lamang at may anak na babae ang caretaker ng bahay nila doon, kaya't may naging kaibigan siya kaagad doon. Hanggang sa malaman niyang nagdadalang tao siya at si Lucas ang ama. At ngayon nga ay pabalik na sila sa Pilipinas ng kanyang anak na si Sean matapos ang halos 6 na taon. Mga malalakas na damba sa pintuan ng apartment ang gumising kay Lucas. Nayayamot siyang bumangon pero mukhang walang balak na tumigil ang kung sino man ang nasa labas ng tirahan niya. Ano ba? Gary? Anong ginagawa mo dito? Napaismid si Gary nang makita ang sitwasyon ng kaibigan. All through the years, ay ito lamang ang hindi nagbago ng pakikitungo sa kanya kahit na nawala sa kanyang lahat. Nang iwanan siya sa altar ni Claire, ay unti-unti na ring nawala sa kanyang lahat. Ang trabaho niya ay napabayaan na niya. Dahil sa matinding kahihiyan, wala siyang ibang inatupag kung hindi ang maglasing, hanggang sa mapagtantunan niya na hindi lang dahil sa kahihiyan kung bakit siya nagkakaganon. Totoo ang pagmamahal na nadarama niya para kay Claire. Ngunit huli na ang lahat dahil tinakbuhan siya nito sa hindi niya malamang kadahilanan. Maging ang mga magulang nito ay walang kaalam-alam kung saan nagpunta ang anak. Noong una ay pinagdududahan niya ang mag-asawa. Pinamanmanan niya ang galaw ng mga ito at umasang itinatago nila si Claire. Ngunit walang ebidensya na nagpapatunay na may kinalaman ang mga ito sa pagkawala ni Claire. Basta na lamang itong naglahong parang pula at nag-iwan ng napakalaking butas sa puso ni Lucas. Umaasa pa rin siya na magpapakita si Claire sa kanya dahil alam niyang mahal siya nito. Hanggang sa ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan. Hanggang sa ang mga buwan ay naging mga taon. You look awful, pare. Thank you. Makakalis ka na kung mang-istorbo ka lang, Gary. Busy ako. Pagsasangaling ni Lucas. Doing what? Bakit ka ba narito? Singal niya sa kaibigan.
She's back. Si Claire? Oo, at may bata siyang kasama pare. Nakita ko sila sa hallway ng Buen Camino main office sa Makati. Bata? May anak na siya? Tas sa punigari ang ulo. Sa tansya ko ay nasa 5 years old ng bata pare. Carbon copy mo. Hindi kaya anak ko ang batang kasama niya? Salamat pare ha. Hintayin mo ako dito, maliligo lang ako. Nabuhayan ng loob si Lucas. Kung nagkaanak nga sila ni Claire, ay nararapat lamang na makilala niya ang bata. Laking pasasalamat niya kay Gary dahil kahit na may pagkatarantado ito, ay isa itong tunay na kaibigan sa kanya. Ito ang karamay niya ng mga panahong lugmok siya. Noong mga panahong napagtanto niyang hindi na lamang pala pagkukunwari ang pagmamahal niya kay Claire. Anak, we're so happy you're finally here and Sean. Mangiyak-ngiyak na pahayag ni Camila matapos yakapin at halikan ng ilang ulit ang apo na naglalaro sa malawak na hardin nila. Are you sure that you're going to be fine here? Ma, it's been 6 years. Sa inyo na po nang galing na wala na po kayong balita kay you know who. Oo nga, pero... Pa, okay na po ako. Besides, malaki na po si Sean at araw-araw niya akong kinukulit para umuwi. Gusto na rin niyang makita ang mga bata sa St. Matildes. Kanina pa gustong magsalita ni Anton, subalit ayaw niyang sirain ang masayang araw na iyon para sa kanilang pamilya. Napansin nito ni Claire, kaya siya na ang nagbukas ng isyu patungkol sa ama ni Sean. I know that look, Papa. Matamis nang umiti si Claire. I got my whole life in order now. Kahit na bumalik at magpakita pa si... Claire! Claire! Boses yun si Lucas. Gulantang nasambit ni Claire nang makita ang lalaking pinag-uusapan lamang nila kanina. Uy, si Kuya Lucas. Sabay-sabay na nagsiwagayway ang mga kamay ng mga batang galing sa ampunan nang makita si Lucas sa may gate. Tila kilala ito ng mga bata. Nagtataka naman si Claire, ngunit mas kailangan niyang siguraduhin na secured ang anak. Anak si Sean, sabi ni Camila na puno ng pangamba. Ma, ipasok niyo po si Sean at ang ibang mga bata sa loob ng bahay. Matapang na saad ni Claire. Hindi niya inaasahan na sa unang araw nila sa Pilipinas ay magkikita kaagad sila ng lalaking tinakasan niya sa araw ng kasal. Ako na po ang bahala dito. Tumayo si Anton para harapin ang lalaking nagsisisigaw sa labas ng gate. Huwag kang lumapit sa kanya, Claire. Hindi natin alam kung ano ang mga binabalak ng lalaking yan. Ang bilis naman niyang makasagap ng balita. Ako na ang magtataboy sa kanya. Hindi pa. Ako na po. Inihanda ko na po ang sarili ko para sa araw na ito. Matagal na panahon na po. This is long overdue. At panahon na po para malaman niya na alam ko ang totoo. Desidido si Claire na harapin ang lalaking minsan niyang minahal ng sobra-sobra. Pero pinaikot lamang pala siya sa mga palad nito para lamang sa kayamanan nila. Napakalaki ng atraso nito sa kanya at napapanahon na para malaman nito na nakaganti na siya kahit papaano. Malayo pa lamang siya ay nakita niya na ang malaking ipinagbago nito sa pisikal na aspeto. Malaki ang ipinayat nito at halatang wala ang dating rangya ng pananamit nito. Milya-milya ang layo ng Lucas na ito sa Lucas na nakilala niya noon. Claire, nandito ka na. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba matagal ka nang pinaalis ng mga magulang ko sa kumpanya? Dapat kayo magpasalamat ka pa dahil yan lang ang ginawa nila sa'yo. Kung ako yon, malamang humihimas ka na rin ng rehas sa dami ng perang ninakaw mo sa kumpanya namin, Lucas. Bumagsak ang mga balikat ni Lucas. Ibang-iba ang Claire na nakilala niya noon sa babaeng kaharap niya ngayon. May talim ang bawat salita na binibitawan nito para sa kanya. Claire, naibalik kong lahat ng perang kinuha ko sa inyo. Natawa si Claire, mapang-insulto at mapanakit ang tawa. And that's it? Absuelto ka na? Baka nakakalimutan mong pinaikot mo ako, Lucas. May masama kang intensyon sa amin, and God knows what else you could have done to us kung hindi ko pa nalaman. Ha? Nagmamangmangan ka pa? Narinig kitang kausap si Gary sa telepono the night before our wedding. At araw-araw kong ipinagpapasalamat na narinig ko yon. Pinlano mo ang lahat mula sa pagkikita natin. Hanggang sa pagyaya mo sa akin ng kasal. Sinamantala mo ang kahinaan ko, Lucas. Anong klaseng halimo ka? Alam ni Lucas na susumbatan siya ni Claire. Pumasok na sa utak niya na marahil ay nalaman na nito ang totoo. Kaya tinakasan siya sa araw ng kasal nila. Pero handa siyang tagapin ang lahat ng galit at panunumbat galing dito.
dahil aminado siyang malaki ang pagkakamali niya sa babae. Yung bata kanina, anak ko ba siya? Namula si Claire. How dare you assume na anak mo ang anak ko? Claire, kung anak ko siya, I have the right to know him. The law states that. The law states that he's a buen camino. Hindi ikaw ang ama ni Sean. Napangiti si Lucas ng bahagya na parang may naalala. Sean pala ang ipinangalan mo sa kanya. Hindi ba siya ang favorite Hollywood actor mo? Natigilan si Claire. After all these years, ay naalala pa ni Lucas ang mga maliliit na detalyeng iyon. Tama ito. Ipinangalan nga niya ang anak sa paboritong aktor niya. Ngunit hindi sapat ang bagay na iyon para makalimutan niyang kinapupuotan niya ito. Lip, bago pa ako tumawag ng mga pulis. Claire, look. Alam kong galit ka pa sa akin. But please, wag mo namang ipagkait sa akin ang anak ko. Hindi mo nga siya anak, Lucas. Alin pa doon ang hindi mo naiintindihan? Hindi ba pwedeng may ibang lalaki kung nagustuhan matapos mo akong lokohin? Hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo, Lucas. Nag-init ang tenga ni Lucas na narinig. Hindi niya matanggap na may ibang lalaking gumawa ng mga bagay na dapat siya lamang ang gumagawa kay Claire. Kahit na ilang taon nang nakakalipas, ay ito pa rin ang laman ng puso at isipan niya. Sinubukan niyang makipagrelasyon sa iba para makalimutan si Claire, ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Claire pa rin ang mahal niya. Ang pagbabalad kayo niya ay bumalik din sa kanya. Minahal niya ang babae at hanggang ngayon ay ito pa rin ang laman ng puso niya. Claire, nakikiusap ako. Kausapin mo ako ng maayos. Pagsusumamo ni Lucas. Umalis ka na habang tao pa kitang nakikita. Sa loob ng 6 na taon ay marami kong natutunan at isa na roon ang paggamit ng baril. Kinuha ni Claire ang isang maliit na baril mula sa may likuran niya. Mabilis niya itong ikinasa at itinuto kay Lucas na hindi gumagalaw sa kinatatayuan. You are on our property, Lucas Quijano. One small move and I will blow your head. Pupulutin ng konsentidor mong kaibigan na si Gary ang utak mo. Diyan sa kung saan ka nakatayo. Hindi ako nagpipiro. Nang makita ni Gary ang baril ni Claire, ay agad itong lumabas ng sasakyan para kunin si Lucas. Claire, alis na kami. Wala namang ganyan no. Huwag na kayong babalik pa dito. Tumalikod si Claire para pumasok sa bahay kung saan ay sinalubong siya ni Sean. Agad na rin namang umalis sina Lucas at Gary. Narinig niyang humarurot ang sasakyang dala nito papalayo. Mommy, is my daddy right? Namutla si Claire. Tinignan niya ang mga magulang at mga kasambahay para malaman kung kanino galing ang impormasyon na iyon. Mula sa likuran ng mga bisitang bata ay lumabas si Sister Agatha. Claire anak, pwede ka bang makausap? Sige po, dun po tayo sa office ni Papa. Nang silang dalawa na lamang ng madre ang magkaharap, ay bumalik na ang dating Claire. Wala na ang tapang na ipinakita niya kanina habang kaharap si Lucas. Niyakap siya ni Sister Agatha at doon lamang inilabas ni Claire ang lahat ng sakit na naiipon niya sa loob ng mahabang panahon. Sister, bakit naman po ganoon? Kung kailan okay na ako, ay saka naman siya bumalik. Claire, may hiwaga ang buhay. At ang lahat ay nangyayari sa naaayon na plano ng Panginoon. Marahil ay kagustuhan ng Diyos na magkita ulit ang mag-ama. Gusto mo bang maranasan na rin, Sean, ang pangungulina na nararamdaman mo noon? Malumanay na paliwanag ng madre sa kanya. Sa kabila ng malakas na imaheng kanyang ipinapakita, naroon pa rin ang batang matagal na naghihintay na magkaroon ng pamilya. Matagal mong ipinagdasal na magkapamilya at anak. May pamilya si Sean. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Lucas? Nagpunas ng luha si Claire. Tama bang narinig ko, sister? Kinakampihan niyo si Lucas? Niloko niyo po ako. Baka po nakakalimutan niyo. Tumango ang madre. Oo, alam ko yon. Pero hindi ko sinabi sa iyo na halos araw-araw na nasa St. Matilda si Lucas noon. Anong ginagawa niya doon? Noong una ay inaabangan lang niya kung sakaling mapunta ka roon. Kalaunan ay naging aktibo na siya sa mga activities doon. Kaya kilala siya ng mga bata. Aaminin kong noong una ay hindi ako kumbinsido na nagbago na siya. Pero ako mismo ang nakakita ng pagbabago ngayon, Claire. Umiling si Claire. Lucas is great actor, Sister Agatha. Kung kayo po ay napaniwala niya, I'm sorry pero wala na ang Claire na madaling mapaniwala. May anak na po ako ngayon na mas mahalaga kaysa sa kanya. Tumigas na ang puso mo, anak. Sana lang ay hindi pa uli ang lahat para mapatawad mo si Lucas.
Hindi na po magbabago ang pasya ko, sister. Hindi magiging bahagi ng buhay namin ni Sean ang tatay niya. Nakayanan ko naman po. Anong kaibahan ng noon at ngayon? Sa kabilang banda, hindi ka dapat nakialam, Gary. Bulalas ni Lucas nang tumigil na ang sasakyan sa isang bakanting lote. You're welcome, ha? Sarkastikong sagot ni Gary sa pambubulyaw ng kaibigan niya. Hindi mo ba narinig si Claire? Papuputokan ka niya. Nakakasana yung baril, Lucas. Napailing si Lucas. Hindi niya ako babarilin. Ah, talaga ba? Hindi mo ba nakita kung gaano kabwisit sa'yo yung tao? Kung hindi kita inalis doon, baka lamay mo na ang ahasikasuhin ko, Lucas. Fine, kasalanan ko to. Dapat hindi ko na lang sinabi na nandito na sila. Gary, I will do everything to get them back. Lucas, ilang taon na ba ng buhay mo ang isinayang mo sa paghanap kay Claire? Tama naman siya. Dapat magpasalamat ka na lang na hindi ka pinakulong ng mag-asawang Anton at Camila. Second chance mo na ito sa buhay mo. Huwag mo namang sayangin. Pero anong silbi ng second chance na yun, Gary? Kung wala naman akong pamilya, sila na lamang ang meron ako. Gagawin ko ang lahat para mapatawad ako ni Claire at matanggap ako ng anak ko. Ayokong lumaki siyang walang kinikilalang ama. Isang malalim na buntong hininga na lamang ang naisagot ni Gary sa pahayag na iyon ni Lucas. Sa haba ng panahon na magkaibigan sila, ay kilala na niya ito. Kapag sinabi nitong gagawin niya, ay tiyak na gagawin niya talaga. Kahit na ano pang hadlang ang makasalubong niya. Bahala ka sa buhay mo. Kung yan ang gusto mo, malaki ka na. Pero kapag namatay ka, akin na yung kotse mong isa. Halos araw-araw ay nakikita ni Claire si Lucas. Nasa malayo lamang ito nakatanaw. Wala siyang magagawa dahil hindi naman ito nanggugulo. Ilang araw na rin silang abala dahil isa sa mga dahilan ng pag-uwi nila sa bansa ay ang pagdadaos rin ng ika-5 kaarawan ni Sean. Ang balak niyang simple at intimate na salo-salo ay naging isang full blast na kiddie party. Hindi naman kasi niya maawat ang kanyang mga magulang na makialam sa mga preparasyon para sa birthday ng nag-iisang apo. Sa bahay na lamang nila ginawa ang venue. Bandang 1:00 ng hapon ay nagsipagdatingan na ang mga imbitado. Batid ni Claire na nasa hindi kalayuan lamang si Lucas. Nananaig sa kanya ang awa dahil ilang araw na itong ganoon. Anak, hindi mo ba iniimbitahan na pumasok si Lucas? Kahit sa pinakadulong table na lang siya. Mungkahi ni Camila. Nakakaawa naman to si anak. Sige po ma, just this once. Talaga? Okay na pumasok ako at manood ng birthday party ni Sean? Tila hindi makapaniwala si Lucas sa narinig. Muntikan pa siyang kumaripas ng takbo nang makita si Claire na papalapit kung saan siya nakatayo. She'll just be a spectator. That's it, Lucas. Hindi porket pinayagan kitang tumapak sa loob, ay gagawa ka na ng eksena doon. I have 2 conditions. Una, hindi mo kakausapin si Sean. At pangalawa, ay kapag kinausap ka niya, hindi mo siya sasagutin. Ha? Parang ang hirap naman ata ng hinihingi mo. Reklamo ni Lucas. Paano ko ibibigay ang regalo ko sa kanya? May regalo nga ito. Kinuha na lamang niya ang regalo mula kay Lucas. Ako na ang magbibigay. Nagsimula na ang party. Enjoy na enjoy ang mga batang galing sa St. Matildas sa iba't ibang booths ng pagkain at palaro. Maging si Sean ay tuwang-tuwa rin. Palibasa kasi sa Germany ay hindi ganoon ka-big deal ang mga kaarawan. May tuturing na ito ang unang proper birthday ni Sean. Isang clown ang pumagitna sa stage at kinuha si Sean mula sa kinauupuan nito. May kinuha po ba kayong clown? Nagtatakang tanong ni Claire. Wala akong matandaan, anak. Teka nga, lalapitan ko. Paalam ni Camila. Tumayo ito para puntahan ang clown na may hawak kay Sean bago pa man magsimula ang performance nito. Excuse me, parang wala akong natatandaan na clown na kinuha niya. Noel? Hello Camila. Surprise! Sabi ng clown na nakangisi. Long time no see. But now see, may apo ka na pala. Bakit hindi natin balikan ang umpisa? Gaya nung kinuha ko ang anak nyo at iniwanan ko siya sa ampunan. But this time, sigurado na ako, nadoble ang pigati nyo kasi papatayin ko ang batang ito. Bago pa man may saksak ng clown ang inilabas nitong patalim sa batang hawak-hawak nito, ay nakatakbo na si Lucas ng mabilis para maisangga ang katawan niya. Sa kanya tumama ang saksak na para kay Sean. Isang malakas na putok din ang umalingaw-ngaw mula sa baril ni Claire. Namilog ang mga mata ni Noel at nahulog ang dugo ang patalim sa entablado. Nagpulasan din ang mga bisita.
Si Claire at ang kanyang ina na lamang ang nanatiling nakatayo matapos bumagsak ng nagpapanggap na clown sa sahig. OMG! Sean, baby, are you okay? Binuhat ni Claire ang kanyang anak at ininspeksyon ang katawan nito kung meron ba itong sugat. May masakit ba? Mommy, yung lalaki po is my daddy. He called me son. Duguan si Lucas. Natamaan siya ng patilim na para sana kay Sean. Agad nila itong isinugod sa ospital. Ilang oras ring nagpalakad-lakad si Claire sa harapan ng operating room. Matindi ang naging tama ng patilim sa baga ni Lucas, ayon sa doktor na kumausap sa kanya. Pina-check up na rin niya ang anak bago ito pauwiin, kasama ng kanyang tatay. Ang mama niya ay mas piniling samahan siya. Ma, who was that? Siya si Noel, anak. Nakalaya na pala siya. Siya ang dahilan kung bakit nawala ka sa amin ng mahabang panahon. At ngayon ay siya naman ang pupunterihin niya. Napaikpi si Camila. This is all my fault. And now, Lucas is in grave danger. Shh, it's not your fault, Ma. Halos 2 araw nang walang malay si Lucas. Nang magising siya, ay si Claire ang nakita niya. Mahimbing na natutulog ito. Unti-unting bumalik sa alaala niyang nangyari sa kaarawan ni Sean. Sinubukan niyang gumalaw ngunit halos may matay siya sa sakit, lalo na sa bandang likuran niya. Daddy, you're awake. Akala niya ay nananaginip lamang siya dahil tsak niyang boses ni Sean ang narinig niya. Ipinikit ni Lucas ang mga mata at pinanalangin na sana hindi siya nananaginip. At hindi pa naginip ang narinig niya. Mommy, Daddy is awake. But his eyes closed again. Do I call the doctor now? May bahid na pag-aalala ang boses ng bata. Gising na yung daddy mo. Ayaw lang buksan ang mga mata niya. Daddy? Tama ba ang dinig ko? Tinawag akong daddy ni Sean at tinawag din akong daddy ni Claire. Diyos ko kung panaginip man ito. Sana dito na lang po ako habang buhay. Taimtim na dasal ni Lucas. Naramdaman niya ang malit na kami ni Sean sa mukha niya. Daddy, open your eyes. You're scaring me. Dito pa lamang binuksan ni Lucas ang mga mata para masigurong hindi nga epekto ng gamot ang nakikita niya. Naroon nga si na Claire at ang kanyang anak na si Sean sa tabi niya. Sean, sumama ka muna kay lola mo. Your daddy and I have to talk. Yes, Mommy. But be nice to Daddy, ha? He saved me. Paalala pa nito bago pa man makalabas ng pinto. Pagkasarado ng pinto, ay lumapit sa kanya si Claire. Wala na ang galit sa mga mata nito ngayon. Sa halip ay nakita muli ni Lucas ang dating Claire na minahal niya. Bakit mo ginawa yun? Ang alin? Ang pagsakit mo kay Sean. I will forever be grateful. Kung hindi dahil sa Lucas, baka wala na rin si Sean. Hindi ko yun makakayanan. Kaya maraming salamat. Inabot ni Lucas ang kamay ni Claire. Sa pagkakataong ito, ay inayaan siya nito. Gagawin ko ng paulit-ulit yun para mapatawad mo ako, Claire. Ibibigay ko ang buhay ko para sa inyo. Tinawag niya akong daddy. Pumapayag na akong maging bahagi ka ulit ng buhay namin ni Sean. This time, wala nang hidden agenda, ha? Sharpshooter ako. Nakita mo naman. Biro pa ni Claire. Nabigyan ng panibagong pagkakataon si Lucas. Hindi niya nasasayangin ito dahil napagtanto niyang may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Yun ay ang pamilya at ang pagmamahal ng mga taong malapit sa puso niya. Makalipas ng ilang linggo, ay natuloy rin ang noon siyang kasalan ni Lucas at Claire.